pambungad na antipona, o pag-ibig na makapangyarihan. Kapag ika'y pumasok sa puso nino man, hahamakin ang lahat, masunod ka lang. Ako po si Russell, magandang gabi. Ako po si Lennon at welcome sa ating podcast. Ito po ang Usapang May Tama. Usapang May Tama. Wala rin ako. Welcome po. Ayan, meron na po kaming title. Usapang May Tama. Ay na bahala kung paano nyo i-interpret yung title na yon. After all, gaya ng paulit-ulit ng sinasabi ng unang episode, wala kami pake. Pwede rin palang title Pero din, yes, walang pake. Kasi welcome. masyadong kung walang pake. Parang masyadong indifferent. So welcome nun sa pangalawang episode natin. Second episode. This is good. Kahit pa paano, we're making progress. Akala ko one time, big time lang yung una nating kwentuhan. And here we are. Mag-uusap tayo ng mga bagay na natin kung may sense. Pero actually, yun naman ang meaning ng ating title na Usapang May Tama. Kasi hindi natin alam talaga kung may tama ba na tama sasabihin natin. Pero ang sure ko may tama lang talaga tayo. Pero anyways, ano bang meron ngayon, Russell? Anong nagaganap sa mundo natin pag-uusapan? Sa ng buong daigdig, I believe papasok na naman tayo sa isang overrated na season sa mundo, yung Valentine's Day na tinatawag. So, sabi nila, panahon nga naman ng pag-ibig. And, yun, bilang mga may tama, ano bang magandang ating mapag-usapan tungkol sa pag-ibig? Minsan, sa sobrang dami na ng mga definition, sobrang daming accounts, hindi natin alam talaga kung talaga ang pag-ibig. So, ang gusto kong unahin dito siguro na statement is siguro nagiging commercialized ang pag-ibig. Commercialized. Na parang kailangan may ideal, kailangan katulad ng mga celebrities, kailangan katulad ng nasa TV or nasa social media. Kapag hindi ganoon, hindi yan pag-ibig. Parang gano'n. Oo, kasi nga, 'di ba? Sabi mo, season of ang marketing, 'di ba? Season of love daw. Sabi, iniisip ko minsan, paano ba yung ibang season hindi ka pala pwedeng umibig kasi hindi naman season of love. Pero ayun nga, medyo commercialized kasi makita natin ang daming mga balloons na heart shape, chocolates, biglang nagkakaroon ng heart shape, ng mga ganyang bagay, no? Which is okay naman na we celebrate something, we give gifts, no? Pero ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng pag-ibig? Masyadong kasi yung word, parang masyadong dense kapag sinabi mong pag-ibig. Parang lahat ng tao yung idea ay mala pelikula, no, Russell? Oo, totoo yan. Pero tumatatak sa akin kapag usapang pag-ibig, yung unang encyclical ng namayapang Pope Benedicto XVI, yung Deus Caritas Est. Sobrang napakayaman nung exposition niya tungkol sa pag-ibig. And followed by other writers, no? Not necessarily Christian writers, pero kung kakayanin lang sana nating bumalik doon sa ano ba talaga yung yung pinakaugat, no? Yung pinaka-meaning ng pagmamahal. It's, sabi nga ni Thomas Aquinas, no? It's willing the good of the other. So kapag naramdaman mo na lumalabas ka sa sarili mo para mapasaya, mapagaan yung buhay ng iba, hilingin na mas maging mabuti yung kalagayan nila. Ng iba, oo. Tayo ay nagmamahal, sabi daw. And I think it's a very relevant na usapin, no? Na balikan natin yun kesa malunod tayo dun sa superficial. Yun ang nakakatakot kasi kapag superficial lang ang lahat. Pag yun, tinangay na tayo ng mga crisis, ng mga pagsubok, wala na yung pinag-uugatan ng natin. Paniniwala o yung pag-ibig natin. Kung
The very act na nagmamahal tayo. Actually, ngayon nabanggit mo nga yan kay St. Thomas, no? Curiously, yung word na, well, yung phrase na I love you sa Italian, which is St. Thomas Aquinas was an Italian, yung word ay Ti voglio bene. Kapag ka-translate natin yung literally sa English, it means I desire the good for you. Hindi siya yung literal na I love you o parang yung Espanyol kasi actually hindi siya talaga, 'di ba? Sanay tayo te amo. Actually yung te amo ay sa Espanyol ay masyado yung malalim, masyadong poetic. Kaya yung normal na Parang te quiero yata. Te quiero, which is I like you o I want you. I like you. Which is very worldly. Pero yung sa Italian, maganda yun actually kasi I want something good for you. I want the good for you. Ti voglio bene. Ayan. Tapos, nabanggit mo nga, no, yung Deus Caritas, naalala ko mga bata pa tayo nung lumabas yan. Kasi, yan yung pinakaunang encyclical ni Pope Benedict XVI and it was one of the first pieces of literature na nag-open sa ating mga mata. Ano ba talaga ang pag-ibig? Kasi ang idea lang talaga natin, no? Yung mga nakikita natin sa teleserye, sa mga movies. Pero may iba't ibang types ng pag-ibig. Ano ba, Russell? Itong mga types ng pag-ibig. Actually, yun nga yung yung mga types na yun yung, ano ba yan? Yan yung what kept me busy sa pag-iisip nung nasa seminary ako. Nag-aaral ako ng philosophy. Ang lakas ng impact sa akin nung discussion na yan, ng pag-ibig. So from, meron kang eros, meron kang philia, may storge, no? Storge, and the fourth one is agape. Merong eros, no? Yung eros, siyempre, ito para sa akin, ito yung pinaka-misunderstood na form of love. Kasi nga eros, no? Lagi nating na-associate agad dun sa erotic. Oo, di ba? Pero erotic novel. Eros, di ba? Erotic and kasi natin erotic bastos o parang automatic pornographic na kaagad para sa atin. Pero actually yung eros fundamental siya kasi it is the desire to be with somebody. Yung desire mo to be one with someone, to be united sa isang tao, sa isang grupo. Yan yung nag-uudyok ng eros. Ang eros, And the moment na naging mature ka na to decide, kasi yung desire kasi to just be united, hindi ko alam kung tama pa rin ako kasi ang tagal ko nang nasa labas. Tagal na akong... May tama naman talaga ta. And yung tao dito, kapag mature na yung commitment natin and we chose, no? Maturely, we chose deliberately yung makakasama natin, yun yung philia. Kasi, unlike sa iba't ibang uri ng pagmamahal, yung philia, sabi nga nung kaibigan kong si Lennon, yan doon yung pinakamalalim, yan yung pinaka-spiritual. In the sense na, ikaw kasi pumipili niyan. Hindi mo pinili yung kapatid mo, hindi mo pinili yung pinsan mo, hindi mo pinili yung magulang mo, pero yung kaibigan mo, ikaw pumipili niya. Exactly. So, it's philia. And, kapag nando na tayo sa point na even the philia itself, hindi naman talaga desirable. Kasi may mga human flaws tayo, may weaknesses tayo. And yet, we still choose. So, kung sabi nga ng Ben and Ben, sa araw-araw, yung pinipili pa rin natin araw-araw yung mga pinili natin. Kaibigan natin, kasintahan natin, mga mahal natin. Ayan, mga kantahan ng mga umiibig, mga Ben and Ben. Correct. Diba? Doon tayo nagkakaroon ng glimpse ng agape. And, pero, muti akong malimutan. May erratum tayo kasi, syempre, I'm just thinking baka may makarinig sa atin. Si Thomas Aquinas ay Spanish yata, hindi yata Italiano. Hindi, Italiano siya, pre. Taga
Di ba Aquino. Aquino? Hindi, Di Spanish ba yun. Aquino family? Spanish yata siya, teka. Search Alam mo. ko Alam Spanish ko to. Italiano yan si Tomas. Meron po kasi talagang mga santo na nakakalito. Halimbawa, si Anthony of Padua. Hindi po talaga siya taga Padua. Yung po ay Portuguese, taga Lisbon po talaga yon. Kaya natatawa ko dito Oo nga, minsan. sorry. Ano, Italiano, Italiano ano? pala Ah, si di ba? Thomas. Buti na lang hindi tayo Pinanganak siya. na ano. Ako yung may eratom and ito Kinakabahan po papagandahan kasi kami dito dahil sa sa title namin eh. usapang may tama. Oo. Di mo alam kung tama o may tama talaga. Pero dagdag kaalaman, pinanganak si Thomas Aquinas noong 1225 sa Rocca Secca, Italy. Ayan. So yan. Dapat pala magkaroon din tayo ng ano no, ng section ng trivias, mga ganyan, mga obscure Oo. obscure trivias, mag-search po kami. Pero balik tayo dun sa ating usapan, no. Maganda yung inano ni Russell, yung sa umpisa, especially na I like the idea nung sinabi mo na Eros might be the understood, most misunderstood of the types of loves that there is, kasi we associate the word erotic to mean something sexual, merely sexual. I mean, bahagi 'yon eh. Walang masama sa sexual things, pero bahagi 'yon. Pero hindi lang 'yun yung eros eh. And then because of that connotation, iniiwasan natin yung word. So, di rin natin naiintindihan kung ano ba talaga yung eros. Which is, sabi mo nga, di ba, Sel, na it's actually very important kasi it is a manifestation of a desire to be with someone, to be with only that someone, di ba? Naalala ko, ewan ko na nakita mo, well, very famous yun, yung diagram ni Da Vinci, yung tao na yung nakaganon, yung may dalawang set ng braso, may dalawang set ng paa. Oo. Tapos nakaganon, 'di ba? Ang ano raw noon, parang explanation nun is that kay Da Vinci yun yung perfect, parang myth ng pinakaunang tao, ng perfect man na may actually galing ata yun kay Plato, kung di ako nagkakamali, na yung myth Yes, na yung konsepto ng soulmate ito, pare. Oo, yung konsepto ng soulmate, di ba? Kasi daw yung sa Dalawang simula, kamay, dalawang pa, dalawang... yung sa simula raw yung tao ay may part na babae, may part na lalaki. And then they were separated by the gods. So there is something within you that is longing for the other half, which is the soulmate, no? Which is, now we use the word pero di rin natin naintindihan saan nanggaling. So, yun lang na nakuha ko dun sa sinabi mo kanina, yung longing na yun. Kaya rin nagkaroon ng mga ganyang mga myths kasi it's true. Lahat tayo, sometime in our lives, I think ewan ko, i-confirm mo, Russell, na lahat tayo naka-feel ng gano'n na parang we are looking for someone to complete us. Yun yung longing na yun, na tinatawag nating soulmate. Actually, it's a gift eh. If you will just be open really to the experience of love, it's a gift yung maramdaman natin yung desire, yung longing to be with somebody. It's a gift kasi maraming tao, they're just existing. And most of us reach the point of loving, no? Of loving. Nasasabi ko yan kasi ako talaga. Ito na po, confession time. Ako kasi parang iniisip ko, baka kasi, nung pinaghiwalay kami ng mga gods, baka namatay o nawala na sa mundo yung para sa akin. Baka yung pagkahiwalay na nasunog o kaya natamaan ng kidlat. Tapos, hindi, non-existent na siya parang. Ever since we're young hindi naman sa hindi ko talaga makita kasi. Hindi ko makita yung sarili kong being with an exclusive relationship with somebody. And almost every relationship na naging kabahagi ng buhay ko, parang
just end up being friends with them eh. Yun yung hallmark talaga yung parang platonic yung dating ng lahat. Pero gaya nga nasabi nung isa sa mga patron saint ko naman, si Gary Granada, sabi niya, at kung ang pagsinta ay di man nagtagal, ang mas mahalaga, natutong magmahal, Exactly. umibig ng walang pag-aalinlangan, kahit malamang ay masaktan. Di ba? So yun, sapang may tama talaga dito. Pag swerte kayo, may kakanta dito. Pero yun ang point eh. Masyado tayong obsessed dun sa part na pag may gusto ako, gusto kong maging akin. Exactly. Yung pagmamahal nga, contrary nga yun sa konsepto ng pagmamahal na going outside of yourself kung gusto mong maging sayo. Kasi pag gusto mo maging sayo, gusto mong mapunta pa loob, hindi siya palabas. Di ba? Gusto mo siyang angkinin. Di ba? Parang may mga ganun tayong twisted na concept na parang kapag mahal natin, pagmamayari natin ng tao. And actually, kung mapapansin mo yung mga toxic na relationships, malamang sa mga nakikinig dito kung meron man, papansin mo yung pattern ng mga toxic relationships mo, namin, o ng mga kaibigan mo. Papansin at mapapansin mo, laging namamatay, nagiging toxic ang pagsasama kapag tinuturing nating pagmamayari yung isa't isa. Kasi sabi nga nung isa rin namin patron saint ni Lennon, pero hindi kasi siya Kristiyano, si Emmanuel Levinas. Pag inangkin mo na yung tao, kahit asawa mo yan, kahit syota mo yan, nanatili ang ibang tao, nanatiling other yan. And dahil other yan, pag sinimula mo yung angkinin o ilagay sa munti mong kokote, sa munti mong puso, doon siya magsisimulang mamatay. Kasi ikakahon mo siya. Dapat ganito ka kasi akin ka. Ang tao, ang human spirit, malaya yan. Araw-araw kang susurpresahin yan. Kasi infinite yan eh. Actually, yun pero yung siyempre, na-debunk din siya. Kaya, kay Levinas, di ba? Yun yung love kay Levinas na to love someone is not to own that person, but rather to let her or him to be other, to be himself, na everyday let him be a mystery for you, na everyday he will reveal something to you, di ba? Which is very difficult actually para sa atin kasi nga yung idea natin ng love ay yun nga yung katulad sa mga nakikita natin sa sa mga movies, sa mga teleserye na tinadhana kami. So dapat mapasa akin, 'di ba? Which is very sad kasi yun nga sabi mo nga it almost always falls to toxic relationships. Pero before that, I want to continue yung yung thread nung mayroon kang nabanggit nga na yung which is actually sa akin din na-feel ko na parang I've been to relationships pero parang hindi ka ba I won't say na hindi ka content pero sa loob-loob mo parang hindi ito yung para sa akin. Parang sabi mo nga 'di ba? More on platonic love rather than being with a person exclusively. Hindi ibig sabihin nito ay you go on become polygamous or polyamorous. Maghanap ka ng maraming babae o lalaki na ganyan. But rather, parang wala lang talaga yung attraction. Which is also normal, Kasi, ngayon meron 'di ba yung mga nag-identify as anong term na ginagamit nila? Hindi ko maalala, parang asexual o something na parang they're neither na attractive sa anyone and sa same sex or sa other sex. Parang mas okay na sila na ganito lang. Which is normal. Actually, yung term ay bago pero yung situation ay matagal na. Actually, may term na tayo dun which is platonic love. May mga pagkakataon na mas platonic lang. Kaya nga rin nag-i-exist yung ibang types of loves. Kasi hindi lang naman po lahat ng love na nasa idea natin kasi lagi puro erotic, romantic love. Yeah. But actually ngayon parang weird kapag kumari nagsabi ka sa nanay mo, sa tatay mo na I love you. Tapos sa mga bata okay lang. Pero
kapag ka sa ating, kuwari, 29 years old ka na, sabihin mo yan sa parents mo, marinig ng ibang tao, parang weird. Parang, ano yan? Ba't may I love you? O sa kaibigan mo, Lalo na pag halimbawa. hindi nyo kinasanayan. Exactly, di ba? Which is, we go Pag back hindi to nyo it orientation. kasi hindi natin alam yung idea ng ibang, yung other types of love maliban sa romantic, no? Totoo yan. Malaking factor yung, ewan ko sana, no? Since meron ng senior high school nga, ayun nga, dahil nagkaroon ng ganyang programa, mas nagkaroon ng avenue magturo ng philosophy, Aha, exactly. ng pagpapakatao, ng humanities, and sana sa mga curricula merong discourse on love kasi ewan ko lahat ito naman kasi no? Kasi hindi man to academic discussion, usapang may tama nga. Lahat ng nararanasan natin, nararamdaman natin, naiisip natin, lahat ng ginagawa natin sa ngalan ng pag-ibig ay nag-e-enrich, pinapayaman natin yung reality na tinatawag na love. So, wag sana tayong matakot magmahal. Wag tayong matakot maniwala sa pagmamahal. Wag tayong matakot i-express yung pagmamahal. Kasi walang tama o maling pagmamahal. Lahat Exactly. yan, kahit sabi natin kasamaan yung nag-uudyok sa'yo dyan, it still enriches the meaning of love. O yeah, kaya yung No? mga Ewan ko, yun naman ako dyan. yung mga umiibig pa rin kahit na nasasaktan na. Di ba? May matawag tayo dyan, martirang tawag natin dyan. Yung mga umiibig naman kahit bawal kasi syempre may societal norms tayo. Diba? Meron na taken na yung ano mo, Pero minamahal iibig mo. Actually, dyan babalik tayo dun bawal sa na pag-ibig, diba? Babalik tayo dyan dun sa usapan natin kanina na hindi lahat ng minamahal mo dapat mapasayo. Kasi Correct. Isa yun sa mga kung meron na, pwede ka naman pa rin magmahal. Hindi naman kailangan na mapasayo. Kasi hindi naman siya bagay eh. Kasi nga babalik tayo dun sa basic na principle na we will the good of the other. Hahangarin natin yung kabutihan ng minamahal natin. Exactly. So, ang point dito nun, ang love talaga, siya, asymmetric. Hindi siya pantay. I-explain mo nga yan, Russell, ng maigi. Maganda yung idea eh. Kasi kasi kapag ni-reciprocate mo yung pagmamahal, I love you too. Pizza tayo eh. Mm-hmm. Bukas, pwede na kita hindi mahalin kasi nabigay ko naman na yung napantayan ko eh. Ang term sa kalye, di ba? Nasuklian. Nasuklian na. Nasuklian ko na yung pagmamahal mo. Pero kapag mas mahal ang isa yung isa, ano yun eh? Doon siya magiging cycle. Doon siya magiging cycle ng good, ng love. No, I mean, pag mas mahal kasi yung isa, kahit ayaw na dahil sa mga pagsubok, dahil sa differences, hindi madaling mag-give up, hindi madaling bumitaw. Kahit bumibitaw na yung isa, may kumakapit. Mm-hmm. And kung ganun yung pagtingin nung nagmamahalan sa isa't isa, na mas mahal niya yung isa. Tapos yung isa, iniisip niya rin, mas mahal niya yung isa. Magbibigayan sila. Mm-hmm. May pagbibigayan, may paglilingkod. Actually, hindi siya hindi siya sikat, hindi siya popular na konsepto, pero kung saan mayroong service, kung saan may paglilingkod, may pagmamahal eh. Actually, yan ang most genuine na act ng pagmamahal. Yung maglingkod ka. Sa minamahal. Basta sabi nila, love language yan. Pero, siyempre, overrated na yung ibang mga love languages eh. Pero, service, yung regalo daw, yung time, yung words of affirmation, yung makinig ka. Yung laging mag-chat palagi. Kumain ka na. Oo, di ba? Pero titingnan mo lahat yan nasa umbrella ng paglilingkod. Kasi kapag naglilingkod ka, sige, isa-isay natin yung love languages. Regalo. Mm-hmm. Diba?
So you make your resources available. Mhm. Words of affirmation. You make your time available. Kasi nakikinig ka eh. At dahil nakikinig ka, nagbibigay ka ng affirmation. So, Affirmation. marami nang natamaan dun. Dahil you make yourself wholly available to your beloved, naglilingkod ka. That's service. No? Diba? Kapag, and yung criteria lang dyan, kapag malaya mong binibigay. Oo, yung wala kang interest, wala kang ulterior motives ba? Wala. Disinterested yun. Yun Wala ang kang term, ulterior motive. disinterested. Disinterested interest, sabi nga ni Immanuel Kant. Oo. Sa tingin ko, kung meron mga magiging mga senior high school students, dito na lang kayo makinig para sa mga philosophy Oo. class nyo. Kasi mga siraulong usapan din namin, doon din Doon din magmumula naman po. talaga. Oh. Diba? May 4 movements kasi yung critic of judgment. Yung una dyan, yung disinterested interest. Mhm. Yung may interest ka. Pero kahit may interest ka, hindi mo gagawan ng kahit anong bagay para masira yun. Halimbawa, nakakita ka ng napakagandang bulaklak. Pero alam mo, yung bulaklak na yun, maganda yun dahil nandyan yan. Exactly. And the moment na pinitas mo yan, hindi na siya magiging maganda para sa iba dahil hindi na siya mabibehold ng ibang tao. Kasi inangkin mo eh. So, Inangkin tinanggal mo mo eh. siya sa So, yun ang kung saan siya, disinterested interest. Disinterest. Yun ang first movement. Yung tatlong movements, tsaka na. Kasi hindi yung konektado dito sa kwentuhan to. Maganda Pero itong yun, yun yung point. Maganda itong ganito nating na mag-inject tayo ng philosophy. Ako try ko rin mag-inject minsan ng theology kahit hindi masyadong Pero at least yumayaman, nagkakaroon ng konting tama yung ating discussion. Oo. Yun yung mga perks nyo kung makikinig kayo dito sa podcast na ito. Pero maganda yung sabi mo, Russell, na hindi siya yung actually kasi pagka nung una mong sinabi, medyo may duda ako. Gusto sanang tanong sa'yo kasi parang yung sa term nga natin sa Filipino, di ba? Papakamartir lang ako palagi. Ako na lang yung lagi nagmamahal. Parang ganun ba? Pero nung na-explain mo na, ang na-imagine ko is that yung asymmetry, it's not because you expect na ikaw lang yung nagmamahal yung tao, yung isa hindi na. Rather, it's parang may competition. Parang may competition ng pagmamahal sa isa't isa. Tapos, magiging cycle yon. Tapos, ang pinakamaganda dun sa sinabi mo is yung concretization on which is service. Na ngayon, from that, makikita natin na ang love ay hindi lang yung personal na romantic na para lang sa isang tao. Kasi, if we look to friends, to family, ano din yung service eh. Why do you make time for your friends, halimbawa? It's not because you want something out of them, but rather because you like to be with them, and that liking to be with them is actually love for them. Sa family, ilan ba sa atin hindi ko pwedeng ibilang ang sarili ko ng mga breadwinner, halimbawa. Bakit mo ginagawa yun? Bakit ka nagpapakapagod para sa pamilya mo? Dahil ba obligasyon mo lang? Kung obligasyon lang, actually wala kang obligasyon. Pwede kang umalis, hayaan mo sila. Huwag kang magpapa-social pressure. Pero why are you doing that? That's because of love. And punta na tayo ngayon mas supra level na, no? Di ba sinasabi, halimbawa, sa politics, halimbawa, ito medyo mahirap na pag-usapan kasi yung mga tao lagi pag sinabing politika, lahat yan madumi. Which is actually wrong. Politics is actually, sabi ni Aristotle, no? We are political animals. Because it's part of our organization as a society. Ngayon, di ba sinasabi ng mga politiko, kadalasan, di ba, sa mga kampanya, bakit gusto mong maging mayor? Ba't gusto mong maging congressman o kung ano man? Because I love my country, I love my city, mahal ko ang bayan ko.
kung i-concretize yung pagmamahal na yun, kung tunay yung pagmamahal na yun, ang concretization nun is service. Yung paglilingkod. Yes. Di ba? Correct. Which is, well, I don't want to judge, pero hopefully, yung mga nangako talaga na nagmamahal sila sa bayan, andun talaga, kaya sila nagsaserve. I-concretize sila sa service. Which is very, very interesting idea, yung concretization ng love sa service. Yes, totoo yan. So ano ko lang yan, i-highlight ko lang yung part na yung kapag mas mahal natin yung isa at hindi tayo nagpapakamartir. Kasi makikita natin, dito na mabibridge yung ito sa akin to. I might be wrong, pwedeng may tama lang din talaga ako. Sige, tingnan natin. Pwedeng tama ako, pwedeng may tama lang. Ito yung ano ko dyan. Yung konsepto kasi na mas mahal kita, mas mahal ko yung minamahal ko. Martir ba ako dahil ganun lang? Hindi eh. Ang point kasi is, yun yung rational na aspect ng pagmamahal. Kasi ang pagmamahal, hindi siya dapat affective lang. Hindi siya pwedeng damdamin lang. Isa siyang rational, isa siyang bagay. Hindi nga siya, hindi siya pandama lang. Isa siyang bagay na kailangan mong i-will. Kailangan mong loobin. Kailangan mo siyang gawin. Pagmahal. Action word siya, action word. At dahil action word yun, kailangan mag-isip. Kailangan iniisip mo yung ginagawa mo. Kaya, kapag nag-decide ka na ako, mas mahal ko yung minamahal ko, nandun yung part na nag-iisip ka. Conscious ka. Ngayon, ano yung dimension ng conscious ka? Hindi yung parang, ngayon lang to, tapos bahala na bukas kung anong marami. Hindi, kaya sabi nga, babalik at babalik tayo sa patron natin, ang Ben and Ben. Pipiliin ka araw-araw, di ba? Mahiwaga nga. Actually, ang galing no? Ngayon, dahil nandito na rin tayo. Oo, tama nga. So, dahil nandito na rin tayo, sige, gagawa natin ng exegesis yung yan. araw-araw ng Ben and Ben. So, mga may mga... Ano sabi ng Ben and Ben? Baka sa mga may assignment dyan na kailangan ng reflection paper, ayan, pwede nyo na itong kunin. Oo, di ba? Sabi dito, araw-araw, piliin ka mahiwaga. Yung mahiwaga, hindi yan na-account sa rational, no? Sa pag-iisip. Mahiwaga nga eh. Dahil hiwaga siya, dahil misteryo siya, hindi rin siya sa damdamin. Kailangan mo lang siyang tanggapin, no? Dito papasok yung sinasabi ng mga marami nating kababayan, yung tadhana, di ba? Pero marami sa atin, di ba, naniniwala sa destiny na parang, ay, siyang kapalaran ko kasi ganito, ganyan. Actually, yung kapalaran, hindi lang din yan parang magic. Yung kapalaran, dinidecide mo rin yan. Kung naniniwala ka ngayon, nakikinig dito, meron kang syota ko, meron kang asawa, kung naniniwala ka sa yung kapalaran mo, araw-araw mo i-decide yan na siyang kapalaran. Araw-araw. Kahit hindi na siya mukhang mapalad. Kahit ang masarap na siyang palahin. Actually, ang ganda nun, no? Araw-araw mong i-decide. Pipiliin eh. So, hindi mo lang hinahayaan. Araw-araw mo siyang magpapasyahan. Kasi di ba tayo, pag sinabing kapalaran, parang, yun nga sabi mo, magic, parang hahayaan mo lang kung anong ibibigay sa'yo. Oo. May gano'n kasi tayo, may fatalism tayo, mga Pinoy. Parang kapag yung mga napapanood natin, di ba, minsan na-i-imbibe natin yun eh, yung pagkapalaran, parang sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkatagpo ang dalawang puso at nahulog sa isa't isa. Yung act ng pagkahulog nila sa isa't isa, decision yun, mga tropa, no? Mga tol. Hindi yun parang gago lang na, sorry. Gagawa kasi yun parang wala kang say dun sa nararamdaman mo. Ikaw, na-attract ka, di ba? Na-attract ka, yun yung eros eh. Na-attract ka. And dahil na-attract ka, gumawa ka ng paraan na dumalim yung attraction. Kasi kung nagkatagpo kayo, nagkagustuhan kayo sa isa't isa, pero wala kang ginawa, walang mangyayari sa inyo. Exactly. So, decision yun. Kaya nga siya action Kaya habang pinalangalit mo yun, kaya, yun, tama yun, may action. Kaya ka maglilingkod.
yung paglilingkod mo, yun yung manifestation mo na sincero ka. Totoo ka sa nararamdaman mo. And hindi lang may gusto ka lang makuha o may gusto ka lang na ma mangyari. Ganun. So regardless, kaya ka naglilingkod, kaya ka nagpapasya. Balik tayo dun sa ano nga, di ba? Yung disinterested interest. Yun yung magic term. Ganda ng usapan natin. Lagi, sa dami ng mga ini-introduce nating konsepto, ang dami natin kailangan balikan. Kaya malamang to, yung susunod na mga episode na mula ngayon, lahat yun, babalikan natin Babalik lang tayo dun sa mga concept. Pero actually, sige. Ganun naman kasi some things are revolving sa basic concepts na katulad nito. Na when we are talking about love, it's not that you are owning someone, but it's an disinterested interest niya, di ba? You are willing the good for that someone. And balik tayo doon sa dahil nag-exegesis na rin naman tayo ng Ben and Ben ng kantang ito, no. Akin ang nakakot ng attention ko doon is yung term niya na mahiwaga, misteryo. Tayo kasi, especially sa mga Filipino, yung word na mahiwaga, yung word na misteryo, we associate that to the magical, to something we don't understand, to the unknown. Yung kanto, mga supernatural, diba? Yung mga paranormal, di ba? Diba? Which is actually wrong kasi hindi yun yung meaning ng mystery. Mystery is something that goes beyond our capacity to elaborate, to describe it, to define it. Kasi definition, yung capacity nating mga tao para mag-define ng something, that is what we call science. To define something, to discover the processes of reality of things, yun ang siyensya na tinatawag science. Pero not everything in the reality we can scientifically prove, we can scientifically explain. And that is what we call mystery. And yung mystery na yun, hindi siya magical. Mystery is something na which goes beyond us. Ito yung tinatawag sa theology nga na Homo Capax Dei, the human capable of God, which means na from within us we have the capacity to perceive the mystery. Bueno, sa theology that will be the mystery of God. Pero the mystery in general, may bahagi tayo na na nakaka-capture. Kaya yung poems, yung poetry halimbawa, it's a good way of trying to capture mystery, to reveal it, but dahil nga hindi sapat yung ating human language, hindi natin talaga makuha. Kaya, di ba, pagka tingnan natin yung mga poems sa poetry, hindi siya rational palagi. Laging gumagamit ng images, ng mga metaphors. Logic. Hindi siya logical, exactly. Kasi nga, mystery goes beyond rational us. Siya kasi ginamitan ng isip. Pero hindi siya yung parang orderly na parang hindi siya science, yun yung natin. Which is going back, actually that's love. Yung sinabi nung Ben and Ben na araw-araw pipiliin ka, mahiwaga. Ben and Ben in that sentence, in that poem, kasi mga kanta ay poems eh. In that poem, Ben and Ben is admitting that love is actually a mystery. And if something or someone is a mystery, you do not have the right to own that mystery. You cannot, anong term dito? Hindi mo siya mauubos pa. Parang ganun, parang hindi mo siya makikilala ng buong buo. Parang ganun ba? Hindi mapapasayo ng buong buo. Kasi it's a mystery. Kaya rin, babalik tayo dun sa unang words, di ba? Pipiliin ka araw-araw. That's actually quite paradoxical. Kasi pipiliin mo pa rin, kahit na hindi mapapasayo ng buong buo, kahit na hahayaan mo siya na maging siya at hindi maging parte mo.
which is very good. I mean, para sa akin napakagandang idea. Totoo yan. Pero babalikan ko lang ng konti yung yung aspeto na yes, it's wrong, pero partly wrong lang din, no? In the sense na yun kasi ang feeling sa ating mga Pilipino na yung mahiwaga is limited lang yung pagka-intindi natin ng mahiwaga, no? Na doon lang sa mga supernatural beings, mga encanto or something. Pero actually, kapag sinasabi nating mahiwaga, yung as defined nga ni Lennon kanina, yung mga bagay na beyond sa explanation, no, ng rasyonal na pag-iisip, pero nararanasan mo araw-araw. Yung mga best na examples ng hiwaga is yung paghinga natin. Exactly. No? Yung pagiging existent natin, nandito tayo. Buhay pa rin tayo hanggang ngayon. Pwede mo yung i-explain scientifically, pero para i-capture mo talaga kung bakit, yun yung mahirap eh. Alam mo, sasabihin sa'yo ng siyensya na yun nga, dahil nahinga ka, pero alam mo sa sarili mong hindi lang yun hanggang dun eh. Exactly. That's what qualifies it as mahiwaga. Yung pagsasama ninyo, kung sino man, kung nasaan ka man ngayon, yung the mere fact na nandyan ka sa trabaho mo ngayon, the mere fact na nandyan ka sa pamilya mo, buo pa rin kayo, masaya kayo, o sabihin natin kahit hindi masaya, sa ilang kaso, kaya nandyan kayo, may bahay kayo, nakakain ka, sa karelasyon mo, meron kayo, nandyan pa rin kayo, buhay ka, nandyan ka, kahit single ka, nandito ka sa mundo, may pakinabang ka, may saysay yung existence mo. Yan, mga hiwaga yan eh. May saysay po ang existence namin. May paliwanag ng gobyerno mo, ng relihiyon nyo. Walang makakapagpaliwanag. Yun ang mystery actually. May makakapag-describe. Pwedeng sabihin, halimbawa, kayo pa rin kasi maraming dahilan, halimbawa ako dahil sa... Pero hindi nila masasabi na ito lang yung dahilan mismo. May magsasabi, mag-offer sila. Yun naman purpose ng science, ng religion, ng kahit anong ng kahit na anong bahagi ng human reality. We can only describe those things, pero sa loob-loob natin, alam natin na may something that goes beyond. May kumakawala, 'di ba? Parang kaya yun nga yung diba? Yun yung failure ng concept na tinatawag, di ba? Yung concept yan nagsimula kay Socrates, so mga bata, sa mga estudyante nakikinig nito. Yung konsepto galing yan sa Latin, yung cepere, means to arrest. Ba anong konsepto ng ganito? Anong konsepto ng pagmamahal? Anong konsepto ng buhay? Mga philosophers, yung mga tao, mga mas matatalino sa atin, mag-o-offer sila ng concept, means ina-arrest nila, pero actually dinidescribe lang nila kung ano yung situation o yung yung reality. Pero yung reality in itself, kung paano naiintindihan ng reality yung sarili niya, wala tayong alam dun. Wala. Malay ba natin kung yung puno iba pala yung niya, diba? Actually, nung isang araw, nagbabasa ako nung isang interesting na libro yun eh. Gawa siya ng isang Anglican priestess, babae. Pero ang title niya ay Spanish kasi binabasa ko, ang English title ng original ay Chesterton and Tolkien as Theologians. Si Chesterton, G.K. Chesterton po, at saka si J.R.R. Tolkien, yung author ng Lord of the Rings. Sila po yung mga Katoliko, hindi po sila mga pari, mga laiko sila. But kung titingnan maigi yung kanilang mga works, may theological background. Tapos may binabanggit siya doon. Balik ako doon sa binasa ko nga na libro, no. Na diniscuss niya yung kay Chesterton na kanyang hindi naman pagiging averse sa science, pero more or less pagiging averse sa pagiging scientistic ba, yung parang lahat ng bagay pwede mong i-explain through science ba. And ginamit niya, sabi doon nung author na si Chesterton goes back to the idea ni Hume. Dati yung iniisip ko, yung kay Hume, parang
napakabobong idea naman ito. 'Di ba kasi sabi ni yung aksidente lang naman 'yan, hindi naman talaga 'yan na na sisikat yung araw kada umaga. Hindi natin alam baka bukas hindi na sisikat yung araw. Kasi hindi naman talaga yung cause and effect. Wala naman talagang ganung law sa nature ng causation. Yun yung kino-question ni Hume. Na tinake up din ni Chesterton. Pero I think maganda kasi explanation dun sa libro. Parang yung kay Chesterton, hindi niya kino-question yung scientific definition ng cause and effect. Rather, ay yung idea na although nagre-repeat yan, mayroong cause and effect, may causation, pero there's still a mystery. Bakit? Bakit sisikat yung araw ngayon? Bakit mahuhulog yung mansanas kay Newton? Pwede namang hindi. Malay natin bukas hindi na nga talaga sumikat yung araw. So there's something that's a part of mystery nga. Yun lang, naalala ko lang na kaya i-share ko lang. Sabi ng mga batang SKL. Oo, well, i-connect natin yun sa tema nung natin, sa kwentuhan natin. So, tama yun. Marami kasi maraming tao, lalo na din ngayon sa age natin sa social media, sa mga reels, Mga sa TikTok generation. TikTok, sa Facebook, ang daming mga tao na nagpapakilalang life coaches. And, well, saludo ako sa marami sa kanila. No? Kasi talagang marami sa kanila gusto talagang tumulong sa mga taong may pinagdadaanan, sa mga tao talaga na medyo confused. Pero iba kasi medyo medyo namemera lang eh. Pero ang point ko dito, ang dami nilang ino-offer na magagandang paliwanag tungkol sa pagiging misteryo ng buhay at ng pagmamahal. And magandang makinig sa kanila, makinig sa kanila in the sense na hindi tayo maging bulag-bulagan na followers nila. But rather, pag nakinig tayo sa kanila, tanungin natin sarili natin. Applicable ba sa atin yun? Kasi baka hindi. And hindi porke hindi applicable sa yung isang pahimakaso, yung paliwanag ng mga ganyang matatalinong tao o mga wise sa tao, doesn't mean na mali ka. Kasi sabi ko nga, lahat ng ginagawa natin, nai-enrich natin yung reality na ginagawan natin. So kung nagmamahal tayo, and sa tingin natin, hindi applicable nga yung mga kuro-kuro ng iba't ibang tao tungkol sa nararamdaman natin, doesn't mean na mali tayo. Hindi ibig sabihin mali tayo. Kailangan nating, ang mahalaga kasi doon, pag tayo nagpa-life coach tayo, ang end point yan, hindi tayo maging dependent sa life coach, but rather, tulungan tayo ng life coach na makatayo ulit sa sarili nating paa at makapag-isip sa sarili nating isip. No? Gaya nga nung sabi ni Amable Tuibeo, ang purpose ng filosofiya ay maging pilosopo kayo sa sarili nyo, hindi yung makinig lang kayo sa tinuturo niya. No? Actually, kailan yung galing. Teacher ko po sa PUBC, Kaabe. Kaabe, Tuibeo. Yun ang point. Kahit ito, hindi ito para manipulahin kayo na makinig dito tapos magbago mo pag-isip. Mag-isip kayo sa sarili nyo, kaya nga wala kang pake kung nakikinig kayo dito. Hindi. Yun ang point kasi maraming nakikinig. And wala, hindi sila at the end of the day, hindi pa rin nila nati-take over yung buhay nila. Hindi pa rin nila ma-claim yung ownership sa damdamin nila. Hindi pa rin sila makapag-take ng responsibility sa mga ginagawa nila. And pointless yun. Kahit Pope yung maging life coach mo, o yung Dalai Lama, o yung mga greatest spiritual leaders, wala mangyayari kasi hindi yun yung point, hindi yun yung end state ng pagiging spiritual directors or kasi at the end of the day, ikaw pa rin ang ikaw pa rin ang magdi-decide eh. Oo. Which goes back to love. Ikaw pa rin yung magdi-decide kahit na anong sabihin ng iba. Ikaw pa rin at the end yung magdi-decide. At sabihin namin ngayon na, nako, yung na yan, huwag ka na magpakamartir. Ikaw pa rin naman mag-decide at the end. Nasa sayo na lang kung paano, kung
yung mga maririnig natin na galing sa iba, how will we adapt it for our lives, for our own selves, di ba? Totoo yan. At the end of the day kasi, sabi dito sa, hindi ko alam kung saan ko ito nabasa eh. Parang na-encounter ko ito nung college ako. Huwag na wag kang papasok ng langit na may regret. Ang point lang naman doon, matatapos kasi ang lahat, matatapos sa buhay natin. And ang pinakamahirap doon is yung meron tayong pinagsisisihan. Yung Dahil mga hindi what natin ifs. ginawa yung dapat natin gawin. O ginawa natin yung hindi dapat natin gawin. Yun din. Hindi naman pwedeng isisi natin yun na hindi kasi sabi sa akin nung napakinggan kong podcast. Hindi. Ikaw kasi yun. Ikaw at ikaw yun. No? So, dahil sinisikap namin isang oras lang itong podcast na to at marami pa naman tayong oras para marami pa naman tayong susunod na at ganito. So, meron tayong resolution na part. Ito yung ito ating practical. Interesting na. Ito yung practice natin, practical exercise natin. Sige nun, mauna ka kung ano yung may mumungkahin mo para gawin nila ngayong week. Ayan, kasi ano may mumungkahin mo. Well, ito try nating i-upload to before ng Valentine's Day, very popular Valentine's Day, no. So, syempre sa mga magse-celebrate kasi hindi naman lahat. May mga taong katulad ko na bibilan ko lang sarili ko ng chocolate. Pero sa mga magse-celebrate, ang maimumungkahi ko, it's okay na mag-gift, 'di ba? Na mag-prepare ka something special. That's all right. That's perfect. Yung mga bagay na yan, no? You continue that. But papalalimin natin, no? Na hindi lang siya basta-bastang regalo. Also, ang i-reflect din natin, palalimin natin yung understanding. Ano ba itong act na to na ginagawa ko? Na magde-date kami, o kung ano man, magre-regalo ka ng something. What is it behind that? And try to express that to that someone that you love, di ba? Which does not necessarily mean na para lang sa romantic partner. Pwede rin sa pamilya mo, sa mga kaibigan mo. And also, yun, ang second ko na masasabi, may mumungkahi ko as practical, siguro sa 14, hindi lang natin i-show, hindi lang natin magsisend ng message sa ating mga special someone. Pero ang may mumungkahi ko ay mag-send din tayo ng just a short message to your family, to your friends especially. Maganda yan, maganda. Ako, dahil may dalawa na si Lennon, ako isa lang yung masasabi ko. Napansin niyo yung punto nitong nitong usapan natin, lahat palabas. Kasi may isang requirement yung pagmamahal. Na bago ka lumabas, dapat kahit pa paano buo yung loob mo. Ibig ko sabihin, bago ka mag-alay ng sarili mo sa iba, yung quality kasi nung pagmamahal na ibibigay mo sa iba is just a reflection kung paano mo minamahal yung sarili mo. Kaya 'di ba sabi sa golden rule, yung positive na tone is gawin mo sa iba kung anong gusto nilang gawin, kung anong gusto mo gawin nila sa iyo. Oo, 'di ba? Yung golden rule Ang point diyan, ba sabi magmahal ka katulad ng pagmamahal mo sa sarili. Dahil diyan, ang masasabi ko lang, ito po si Russell. Mamaya pa pala closing. Sasabi ko diyan, huwag mo rin kalimutan ang sarili mo. Maglaan ka rin ng quality time sa sarili mo. Sa February 14, kung 24 hours man kayong magkasama kasi nasa motel na kayo, nasa hotel o nasa bahay kayo, or somewhere,
Hindi mo yan mauubos na nakalaan totally dun sa minamahal mo. Madidrain ka. Kaya, dahil hindi yun posible, at least maglaan ka na isang oras sa sarili mo. Sa sarili, oo. Kung nasan ka na ngayon, maging grateful ka sa sarili mo. Kasi kung nasan ka man ngayon, kung sino ka ngayon, yun ay dahil nag-decide ka na mahalin ang sarili mo, pagtiwala sa sarili mo, umasa at maniwala pa rin sa sarili mo. Kahit gaano karami mong Tama. pinagdaanan. Mhm. Kahit ang dami mong mga na-experience na problema, pagsubok, yet still, umaasa ka, naniniwala ka sa pagmamahal, nagmamahal ka pa rin, titiwala ka pa rin sa mga tao. You should thank yourself for that. And kapag acquainted Mhm. very shallow pa lang yan. Pag acquainted ka na sa ganyang practice, makakasanayan mo yan. And mapapansin mo na lang, the more na mas pasensyoso ka, accepting ka sa sarili mo, nagpapatawad ka sa sarili mo, the more na nagpapatawad, nagmamahal, pasensyoso ka rin sa iba. So yung quality ng pagmamahal mo sa sarili mo, magre-reflect yun. Kahit hindi mo siya sabihin, kahit hindi mo siya pangalandakan, mararamdaman ng mga tao. And obviously, lahat yun, yun ang ikaw yung magiging magnet, no? Ma-attract sila sa'yo. May inspire sila dun sa pamumuhay mo. And hindi yun magic. Hindi yun magic na parang gayuma or something. It's something na kailangan mo i-decide. It's either one day or day one. Sabi nga nabasa ko. Actually, sa pagpapapayat yun eh. Diba? Ano rin, effective din sa ibang bagay. Kasi lagi natin sinasabi eh, sige, one day, mangyayari yan, one day. It's either one day o day one. O day one. Kung medyo mahilig kayo sa mga drama, katulad ko, yung medyo mahilig ng mini, di simulan mo sa Valentine's Day. Kada 14. Self-love day. Actually, it doesn't apply sa mga single lang o sa may kasintahan. Sa lahat na makikinig nito. Actually, gusto kong kahit sa amin. Actually, ito mga to, paalala sa atin to eh. Mas lalo sa atin. Exactly. Oo, sa atin to. Sa amin to actually. Kung gusto nyo lang i-apply, edi bahala na kayo sa buhay nyo. Pero gusto kong balikan yung sabi ni Russell. Maganda yung actually kasi hindi namin masyadong na-touch sa usapan niya. Yung sa how do you treat yourself? How do you appreciate yourself? Kasi self-love is also a type of love. At important yun. Kasi nga, di ba sabi, balik tayo dun sa Deus Caritas es, nandun din yun na you cannot give something that you do not have. So, hindi ka pwedeng magmahal ng iba. Hindi mo muna mahalin yung sarili mo. Kasi, kadalasan din sa mga abusive and toxic relationships, minsan kailangan mong tanungin yung sarili mo eh. Bakit nandyan ka pa? Baka hindi mo na mahal kasi yung sarili mo. So, ang consequence nun na tanong is it truly love na nafe-feel mo pa sa taong yan? Kasi wala ka nang love sa sarili mo eh. So yun lang, gusto ko lang gusto ko lang emphasize yung practical suggestion ni Russell para ngayong 14. Ang reference niyan kung sasangguni kayo sa inspired na teksto ay yung pagtingin ng Ben and Ben. Iibig lang kapag handa na. Sabihin, handa mo muna sarili mo, di ba? Bakit handa na? Kasi magmahal na rin ang sarili. Mahal mo na sarili mo. Tsaka yung practical na payo sa amin ng mga matatanda sa amin, umabulin yan. Kasi kapag dumating yan, dadating yan. Pag dumating, tapangan mo yung loob mo. Naharapin niya na. Kasi yung love, hindi siya chill-chase. Kasi darating yan. Pag dumating, are you prepared enough? Exactly. Kasi baka mamaya, hindi ka naman prepared, wala rin. Baka sa kakahabol mo, hindi ka pala prepared nung dumating na talaga yung love. Diba? That is truly love. Kasi baka yung hinahabol mo, hindi naman talaga yun na
nadidistract ka lang sa ibang bagay. So yun, maraming salamat Ayan. sa pagsama sa amin sa Thank you isang po oras. sa Nagpas aming isang oras to, alam ko eh. mga 1 hour-ish, mga ganon. 1 hour-ish na kung wala na kayong ginagawa or ano ba, busy kasi traffic naman sa biyahe nyo, pwede nyo itong i-play on the background habang nasa biyahe, may Naglalakad-lakad matututunan pa kayo. kayo, nag-exercise. Actually, yun ang ginagawa ko kapag naglalakad, nagbabiyahe. Nakikinig lang din ako sa Correct. mga podcasts. At least may matututunan ka. No? Mm. And don't worry, yung mga themes, kasi kung ma-upload to, then medyo maging active yung engagement sa atin. Kung meron kayong mga themes na gustong i-discuss, okay na okay. Pero ito nun, since nakalimutan nga natin yung very important na agent yan, yung self. Imbitahan na natin sila agad doon. Papasok, well, kahit naman this is meant to be non-religious or sectarian. Pero papasok na kasi yung Lent and tamang usapan lang sa panahon ng Kwaresma sa mga gusto sumama sa amin ng mga makipagnilay. Ito, different na pagninilay ito. Hindi namin tiyak na mapupunta kayo ng langit, pero tamang pagninilay lang. Nagagawin natin segment. Mga kapagnilay. So yun eh. Pwede nyo kami samahan and doon mas maraming tayo mag-usap tungkol sa self. Kasi ang central naman na aspeto ng Lent is yung self bilang minamahal naman ng Diyos. Diba? Yung self natin na nililigtas ng Diyos at pinipili ng Diyos araw-araw. Yun yung positive message ng Lent. Kasi minsan lagi tayong nakafocus sa negative na parusa, na tawag dito, maghihirap, magsakripisyo ka. Magsasakripisyo ka. Magsasakripisyo ako. Which is wrong kasi ang meaning ng Lent, kaya ka nagsasacrifice kasi inaalala mo yung sacrifice niya para sa'yo, para sa akin. Which goes back yung sabi ni Russell kasi nga minamahal ka. So, maganda. Sige, yan natin yan. Sana. Yan. Ito talaga yung season of love. Yung season of love talaga. At mabalik tayo, yun yung service. Yun yung concretization ng love eh. Mayroong service na nangyayari. Hindi lang siya basta-basta I love you too. Pero may concretization. Nakikita. Oo. To the point na hindi niya na kailangan sabihin. Sabi nga, nararamdaman mo na lang. Just want to close this dun sa isang sa phrase ng isa pang favorite namin ni Russell din na author. Very important sa history ng philosophy sa Pilipinas. Si Padre Roque Ferriols. Sabi niya, kapag nasabi ng lahat ng masasabi, ang tanging matitira na lamang ay yung hindi masasabi. Ang pwede na lang gawin ay gawin yun. Paraphrased po yun kasi nakalimutan ko na yung second part. Pero ang term yun nga. Gagawin na lang. Gagawin na lang. Nasa action. So ayun. Thank you po sa pagsama sa amin sa episode na ito. Asahan ninyo na mas i-improve pa namin yung quality ng podcast, hindi lang ng boses but ng content at ng organization. If you mapapansin nyo, lagi kami bumabalik sa dapat balikan. So obviously wala kaming outline. Kaya kung sino man dito yung makikinig na medyo stricto sa ganun, hindi namin hiling yung pagpasensya nyo kami. Kung ayaw nyo na makinig, okay lang din. Hindi po kayo para dito kasi tamang usapan lang to. Tamang usapan lang talaga to. Wala kami outline. So very thematic yung tirada nitong kwentuhan lang talaga to. Pero kahit pa paano kung ano naman, kung matutukan nyo lang, may makukuha kayo kahit isa. Kung meron po kayong mga isa-suggest na topics or mga tema, you can contact us. Wala pa kaming email kaya next episode ko na sabihin yung email. Pero kung may contact kayo sa amin personal, please reach to us to suggest. And also, if you are listening on your favorite podcast application or platform, please rate us and kasi makatulong din po yun, baka maka-reach din kami sa iba.
Kung trip nyo kasi Gawa kaya tayo ng Facebook page. Pwede rin Tapos doon natin i-upload yung mga Pwede. Sige. Yun ay kapag may title na talaga tayo na catchy and comment din po kayo kung okay lang yung title namin kasi hindi pa rin kami confident. Hindi kami decisive ng mga tao. Diagnostic kami. Hindi po kami decisive. Kasalanan yun ng henerasyon natin. No? Hindi tayo decisive. Diagnostic kami. Kaya naming pangalanan yung problema pero hindi namin kaya solusyonan. Anyways, ayun nga. Sumabra na tayo sa 1 hour. O siya na po. Ang dami na natin pinagsasabi. Salamat. Maraming salamat. Please take care. May COVID pa rin. Take care always. And bye-bye.